Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa mga kapatid naming nakikinig dito sa Saudi Arabia, kahit saan kayo naroroon. At magandang gabi po sa mga kapatid naming nakikinig dyan sa Pilipinas, kahit saan kayo naroroon. Dalangin ko kay Allah na pagpalain niya sa atin ang ating mga buhay, ang ating mga oras, ang ating mga paningin, ang ating mga lakas, ang ating mga pandinig, na magugol natin sa ikakatuwa ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganon ay magamit natin sa pagsamba sa Kanya. Dalangin din ko kay Allah na tanggapin niya sa atin ang mga mabubuting gawa natin, maliit man o malaki. Alhamdulillah mga kapatid, dahil natapos natin ang pangwalong pagsamba ng ating mga puso last Friday, na yun ang pagkataos puso kay Allah. Ngayon naman po ay ang pag-aaralan natin sa abot ng itatawfiq ng Allah sa atin ay ang pangsyam na pagsamba ng ating mga puso, na ito ang ar-rida. Ang ar-rida mga kapatid sa Islam ay ang pagkakontento o pagkakontento ng ating mga puso, pagkamasaya niya sa anumang ipinapasya ng Allah, anumang nilaan ng Allah, at anumang pasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga kapatid ay ang malugod na pagtanggap sa kalooban ng Allah. Malugod na pagtanggap sa kalooban ng Allah. So ang tatalakayin po natin ngayon ay ang manzilatur rida. Manzilatur rida ay ang antas ng kontento kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang antas ng pagkakontento. So napakataas po mga kapatid ang antas ng pagkakontento, at ang makukontento lang na tao ay ang taong naging ligtas ang kaniyang puso sa mga sakit, naging ligtas ang kaniyang puso sa mga sakit ng puso, tulad ng pagka-hypocrite, tulad ng kafir, tulad ng pagka-mushrik o paghahanga sa sarili o pagmamataas. So, ang mga taong may sakit ang kanilang puso ay hindi po sila makakarating sa mataas na antas na ito na pagsamba ng puso na yun, ang pagkalugod sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalugod sa anumang ipinasya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. So ano po ang antas ng pagkalugod sa itinakda ng Allah? Ito po mga kapatid, ang pinakamalaking antas niya ay magiging dahilan na mapaparaiso ang tao. Magiging dahilan na mapaparaiso ang tao. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Akhrajahu Muslim. Masya Allah. Ibig sabihin, sino man ang taong makontento kay Allah na Rabb, sino man ang tao na makontento, malugod kay Allah na Rabb. Alam po natin ang Rabb na tagapaglikha, tagapanustos, tagapangalaga at tagapamahala. So sino man ang taong makontento sa anumang itinakda ng Allah sa kanya, o anumang ipinasya ng Allah na pangyayari dito sa daigdig, sa sarili mo man o sa pamilya mo o sa kayamanan mo, ay kahit anong itinatakda, alamin po natin na lahat ng nangyayari, pagkatapos natin gawin ang lahat ng kaya natin upang maabot natin ang binabalak nating makabuti sa atin, at pagkatapos nating gawin ang lahat ng kaya natin upang maiwasan natin ang anumang makakapinsala sa atin at sa ating mga pamilya at sa ating kayamanan, subalit may nangyari pa rin ang ayaw natin sana mangyari, ay
alamin natin na ang Allah ang gumawa dyan. Dahil siya ang tunay na namamahala sa universe. Siya po ang tunay na namamahala sa atin. Kaya hindi lahat ng plano natin ay naaabot natin. Hindi po lahat ng binabalak natin ay naaabot natin, di ba? Hanggang lang tayo sa plano, pero ang totoong naglalaan nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Depende sa pagkaalam niya kung ano ba ang makakabuti sa atin. So, pag ikaw ay nakontento o di kaya nalugod sa resulta ng pinaghirapan mo o iniwasan mo, ay kabilang yan sa pagka-kontento kay Allah na siya ang Rabb mo. Kasi ang namamahala sa atin ay siya. So, pag sinasabi mo, kabilang yan sa dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binabasa niya ng 3 beses sa umaga at 3 beses sa hapon na raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba, kontento ako kay Allah na Panginoon. Kontento ako kay Allah na tagapaglikha. Kontento ako kay Allah na tagapanustos. Kontento ako kay Allah na tagapamahala. Kontento ako kay Allah na tagapangalaga. So pag naunawaan po natin ito, ay totoo ang sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah na ang pagkakontento ay malaking pinto tungo kay Allah at ito ang paraiso sa daigdig. Ito po ang paraiso sa daigdig na makontento tayo sa anumang nilalaan ng Allah sa atin. Kung ano po ang nilaan ng Allah na katayuan natin sa pamilya, katayuan natin bilang isang ina, katayuan natin bilang isang anak, katayuan natin bilang ganito ganyan, ganon din ang katayuan natin sa pamayanan, katayuan natin na minsan mayroon sa atin na katulong lamang, mayroon sa atin naman na alhamdulillah mataas ang mga katayuan tulad ng mga kapatid nating mga doctors, mga kapatid nating mga professors, mga kapatid nating mga nurse, mga kapatid nating mga teachers, mayroon naman sa ating mga beautician, mayroon naman sa ating mga farmers, mga negosyante. Kung ano ang katayuan na nilaan ng Allah sa atin ay maging satisfactory tayo mga kapatid, o maging kontento tayo, maging masaya ang ating mga puso dahil ang naglaan sa atin dyan ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din po ang katayuan natin sa minsan may mga single, hindi lang minsan kundi talagang may mga single sa atin, walang asawa, mayroon naman sa ating nag-asawa nga pero hindi rin nagkaanak. So ang naglaan sa atin dyan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang kalagayan ng puso natin dyan? Kung tayo ay may kalugod, kung tayo ay kontento sa anumang nilaan ng Allah sa atin sa ating buhay, ay satisfied tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sino man ang taong masatisfied, makontento kay Allah na siya ang Rabb, wabil Islami dinan, at makontento sa Islam na relihiyon. Ibig sabihin ang mga batas ng Islam ay kontento ka sa kanya. Hindi lang sa salita mga kapatid, kundi kontento ka sa batas niya. Kabilang sa batas niya na magdasal tayo ng 5 beses sa araw-araw, kabilang sa batas ng Islam na mag-fasting sa Ramadan, kabilang sa batas ng Islam na magbigay ng kawanggawa, kabilang sa batas ng Islam na mag-hajj sa may mga kakayahan. Siyempre masasayang ang mawawala sa kamay mo ang pera mo. So kabilang din sa mga batas ng Islam, tayong mga kababaihan ay magtakip. Itago natin ang beauty natin upang hindi ma-attract ang mga kalalakihan, upang hindi sila magkasala. Kabilang din sa batas ng Islam na ang mga kalalakihan sa atin ay silang hinirang ng Allah na binigyan ng pagka-leadership sa pamilya. So, kung ikaw ay satisfied, ibig sabihin, kontento ka dyan, hindi ka naghahanap ng ibang relihiyon, ibang batas, ay totoo ang pagka-Muslim mo. Totoo ang pagka-Muslim mo mga kapatid sa Islam. Sinuman ang taong makontento kay Allah na siya ang Rabb at makontento sa Islam na siya ang relihiyon,
wa bi Muhammadin nabiyan, at makontento kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang sugo. Ibig sabihin, kontento ka sa mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kang kinakalaban sa mga sunna. Hindi ka gumagawa ng bid'ah. Pinaniniwalaan mo ang mga kwento ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Isinasabuhay mo ang mga utos niya at iniiwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal, at sinasamba mo ang Allah tulad ng kanyang pagsamba. Naniniwala ka sa kanya at sinusuportahan mo ang kanyang relihiyon. Ganyan ang pagkakontento kay Muhammad, peace be upon him, na sugo ng Allah. So pag nagawa ito o pag nalagay ito, mga kapatid, sa Islam sa puso ng isang tao, ay wajabat lahul jannah. Iooobligado ng Allah na para sa kanya ang paraiso. Walang umuobligado kay Allah kundi ang kanyang sarili. Ibig sabihin ay iooobligado ng Allah sa kanyang sarili na ipaparaiso ang taong ito. Masya Allah. So, pwede po nating i-evaluate ang ating mga sarili sa pang-araw-araw na pangyayari sa ating buhay. Pwede po nating tanungin kung hindi ba nagrereklamo ang ating mga puso sa pang-araw-araw na nangyayari sa atin, kasi yun po ang nilalaan ng Allah sa atin. Yun po ang nilalaan ng Allah sa atin, na ang nangyayari sa atin araw-araw. Lahat naman ng tao ay ayaw niyang mapinsalaan, kaya iniingatan natin na hindi tayo madisgrasya. Iniingatan natin na maprotektahan natin ang ating mga sarili, maprotektahan natin ang ating mga pamilya, maprotektahan natin ang ating mga kayamanan, magampanan natin ang ating mga tungkulin sa pamayanan. Tapos pag may nangyaring masama, hindi tayo na satisfied, ay iobligado natin sa ating mga sarili na maging satisfied. Bakit? Kasi ang Allah ang Rabb. Siya ang primary na naglalaan o nagpapahintulot na mangyari ang pangyayari. Nagdadaan lang sa mga dahilan, subalit ang primary, mga kapatid, na nagpapahintulot upang mangyari ang nangyari ay siya na Rabb, kasi siya ang namamahala sa universe, siya ang namamahala sa sarili mo, siya ang namamahala sa pamilya mo, siya ang namamahala sa kayamanan mo. Hindi ikaw, kundi ang Allah ang totoong namamahala. So pag ikaw ay na kontento, na satisfied, hindi ka nagreklamo ang puso mo, ay tunay na kontento ka kay Allah na siya ang Rabb. Tunay na nakontento ka kay Allah na siya ang Rabb. Ganon din po ang mga katuroan ng Islam. Pag ito ay kontento ka, masaya ka, satisfied ka sa mga turo ng Islam, wala kang sinasalungat, ay tunay na natutuwa ka o nakokontento ka sa Islam, na yun ang tamang relihiyon. Ganon din ang mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tingnan nyo kung gaano kahalaga, mga kapatid, ang ar-rida. Wajabat lahul jannah. Iobligado ng Allah na ipagkakalob sa kanya ang paraiso. Mapaparaiso siya. Masya Allah, tabarakallah. Ito po, mga kapatid, sa Islam ang tatlong ugat ng ating relihiyon na itatanong sa atin, iimbestiga sa atin sa ating mga libingan pagkatapos nating mamatay, na man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Man rabbuk, sino ang iyong Rabb? Ibig sabihin, sino ang naglikha sa'yo? Sino ang nagtustos sa'yo? Sino ang namamahala sa'yo? Sino ang nangangalaga sa'yo? So kung ikaw ay tunay na pinaniwalaan mo na ang Allah, ay maisagot mo yan ng tama sa oras na imbestigahan ka ni Munkar at Sinakir. Kasi alalahanin natin, mga kapatid, na ang magsasalita sa oras na yan ay ang reality. Ang reality na totoong nangyari noong buhay ka pa. So kung totoo na kinilala mo ang Allah na siya ang iyong Rabb, siya ang naglikha sa iyo, siya ang nagtutustos sa iyo, siya ang namamahala sa iyo, siya ang nangalaga sa iyo, ay tunay na maisagot mo yan. Pero kung sa dila lang sinasabi ng tao na ang Allah ang kanyang Rabb, tapos
pag may nangyari na hindi niya gusto ay nangaway siya, kung ano-ano ang sinasabi niya, kahit na sinasabi mo na naniwala ka kay Allah na siyang Rab, kung ang aksyon mo ay kasalungat ng paniniwalang ito, ay hindi ka pa buong na-satisfied, hindi ka pa buong na-kontento sa nilaan ng Allah sa'yo, at saka hindi ka pa kumpletong nagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya maaari hindi mo maisagot ang Allahu Rabbi. Maaari hindi mo maisagot. Kaya kailangan po nating mga kapatid ang malawak na kaalaman tungkol sa ating relihiyon, tungkol kay Allah, tungkol sa relihiyon ng Allah, tungkol sa sugo ng Allah, dahil ito ang imbestiga sa atin sa mga libingan natin. Wama dinok, ganon din po ang Islam. Magsasalita ang reality. Kung ang reality ay tinanggap mo ang Islam na siya ang iyong relihiyon at isinabuhay mo ang kanyang mga katuruan, ay maisagot mo ang dinil Islam. Ang relihiyon ko ay ang Islam. Ganon din po sa pangatlong katanungan naman, nabiyok, sino ang iyong propeta? So kung kinilala natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang propeta o sugo ng Allah, ibig sabihin pinaniwalaan natin ang kanyang mga kwento, na ang daming ikinuwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marami pa tayong hindi nakinig, mga kapatid. Sinunod mo ang kaniyang mga utos, iniwasan mo ang kaniyang mga ipinagbawal, sinamba mo ang Allah tulad ng kaniyang pagsamba, ay maisagot mo yan. Pero kung hindi mo yan ginawa, kasi hindi mo pinag-aralan at hindi mo isinabuhay, lalo pa sa mga gumagawa ng innovation, ay hindi mo yan maisagot. Hindi mo yan maisagot, mga kapatid. Kaya napakahalagang bagay sa atin na lumawak ang kaalaman natin sa tatlong ito, tungkol kay Allah, tungkol sa relihiyon ng Allah, tungkol sa sugo ng Allah. Sino man ang makilala niya ang Allah ng tunay na pagkakilala, at makilala niya ang Islam ng tunay na pagkakilala, at makilala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tunay na pagkakilala, at sambahin niya ang Allah kung ano ang nararapat ayon sa katuruan ng Islam, katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay magtatagumpay, mapananalunan niya ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So vice versa, mga kapatid, opposite. Pag hindi ito nangyari, ay nalugi ang tao sa mundo at sa kabilang buhay. Dalangin natin kay Allah na maging kabilang tayo sa mga taong naunawaan niya ng tunay na pagkaunaw ang tatlong ito, dahil dito nakasalalay, mga kapatid, kung mapapahamak ang tao o hindi pag tinanong ng mga anghel pagkatapos mailibing.